Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 351. Sumang-ayon si Riley Blair, pagkatapos ay malamig na tumingin kay Dexter Blair at sinabing, "Sumama ka sa akin. Puntahan natin ang Tito Taylor mo." Oo, paulit-ulit na tumango si Dexter. Bumaba ang dalawang lalaki. Nang makaharap si Keelan Taylor, nagbago agad ang ekspresyon ni Riley. Lumapit siya para makipagkamay kay Keelan, nakipagpalitan ng pagbati. Nagmamadaling napabulalas si Dexter, "Ikinagagalak kitang makitang muli, Tio Taylor." Bahagyang tumango si Keelan, saka ibinaling ang tingin kay Riley. "Older Taylor, alam mo na kung ano ang nangyari kahapon, di ba?" Putol ni Riley sa paghabol. Nagsindi ng tabako si Keelan at ngumuso, "Napakalaking kaguluhan, sinong hindi makakaalam?" Kumunot ang noo ni Riley, "Alam ng lahat na balak ng pamilya naming Blair na magpakasal sa pamilyang Taylor. Pero ngayon, pinahiya kami ni Emily sa publiko," sinabing boyfriend niya si Bobby. Hindi ba't sinasampal nito ang mukha ng pamilya Blair? Sumulyap si Keelan kay Riley at ngumisi, "Bata pa lang si Emily. Ano kayang desisyon niya? Older Taylor, sa tingin ko ay hindi ka tama. Sa pagkakaalam ko, palaging itinuturing siya ni Mike Taylor bilang kanyang kayamanan. Ang katayuan ni Emily sa pamilya Taylor ay hindi bababa sa iyo, tama ba?" Diretsyong sinabi ni Riley, nang walang anumang taktika. Agad na umasim ang mukha ni Keelan. Bumantong hininga siya, "Ang aking ama ay palaging may kinikilingan sa kanya, at hindi ko alam kung bakit. Sa mga tuntunin ng kakayahan, mas mataas ako sa kanya, at para sa seniority, ako ang kanyang panganay na anak. Ang kanyang mataas na pananalita ay dahil sa suporta ng aking ama." Lalong nagalit si Keelan habang nagsasalita, namumula ang mukha, parang sasampalin na niya ang mesa. Kinaweyan ni Riley ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, Old Taylor, pag-usapan muna natin kung paano lutisin ang bagay na ito. Iminumungkahi ko na humarap ka para sa isang pakikipanayam, na sinasabing hindi pa kinilala ng pamilya Taylor si Bobby Aguilar bilang kanilang manugang." Sumulyap si Keelan kay Riley at malamig na sinabi, "Ano ang pagmamadali? Hindi pa ba nakaupo ang tatay ko dyan?" Kumunot ang noo ni Riley. Halatang takot pa rin si Keelan kay Mike Taylor. "Huwag kang mag-alala, ilang araw na lang mag-host ang tatay ko ng handaan. By then, I will naturally find an opportunity to clarify," gestured ni Keelan. "Mag-host ng handaan? I've never heard about this," kumunot ang noo ni Riley. "Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon," tumayo si Keelan at sinabi. "Wala na masyadong oras ang tatay ko. Kapag namatay siya, papatayin ko kaagad si Bobby Aguilar." Sumulyap si Keelan kay Riley, na nagbigay ng katiyakan sa pamilya Blair. "With that, I am reassured," tumango si Riley bilang pagsang-ayon. Sa sandaling ito, sinasamahan ni Bobby si Mike Taylor sa isang laro ng chess. Gayunpaman, tila na-distract si Bobby. Paminsan-minsan ay tumingala siya kay Mike, at bakas sa mukha niya ang pag-aalala. "Anong problema ngayon?" Sumulyap si Mike kay Bobby at nagtanong. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, "Mike, pwede ko bang tingnan ang kalusugan mo?" "Tingnan ang aking kalusugan." Tila naguguluhan si Mike. Sabi ni Bobby, "Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iyo, pero kailangan kong sabihin sa iyo. Nakikita ko ang death chi sa gitna ng iyong noo, at ito ay nagiging mas seryoso." Ngumiti si Mike, at pagkatapos. Natahimik sandali si Bobby, pagkatapos ay nagsabi, "Ayon sa death chi sa iyong noo, mukhang hindi ka namatay sa natural na dahilan." Nitong mga nakaraang araw, napansin ni Bobby ang isyong ito. Karaniwan, ang natural na kamatayan ay magreresulta sa kamatayan chi na puro sa palasyo ng buhay. Ngunit ang death chi sa noo ni Mike ay gumagalaw pataas. Talagang hindi ito tanda ng natural na kamatayan. Kaya naman, hindi naiwasang maghinala ni Bobby na may karamdaman si Mike. Tungkol sa mga sinabi ni Bobby, tila hindi nabigla si Mike. Ibinaba niya ang chess piece at mahinahong sinabi, "Maraming dahilan ng kamatayan. Minsan, kahit hindi pa katapusan ng buhay ng isang tao, ito pa rin ang tadhana.
Sabi ng kapalaran ko, mamamatay ako ngayong taon, at tiyak na mamamatay ako. Sinusubukan mo bang lumaban sa langit? Medyo nabalisa si Bobby, ang paglilinang ay tungkol sa pagharap sa langit. Mike, hanggat hindi pa nauubos ang buhay mo, kaya kitang pagalingin. Kinawean ni Mike ang kanyang kamay at sinabing, iba naman. Kung pilit mong babaguhin ang takbo ng kapalaran, tiyak na makakaapekto ito sa iyong sarili. Matanda na ako, at matagal na akong nabuhay. Ayaw ni Bobby Aguilar na marinig ito. With a hint of pleading, he said, Mr. Mike Taylor, hayaan mo akong suriin ka, okay? Kung sasabihin kong hindi, ibig sabihin ay hindi. Medyo naiinis na sagot ni Mike Taylor. Wala nang pag-uusapan tungkol dito. Iniwan ang mga salitang ito, lumayo si Mike Taylor na may malamig na mukha. Labis na naguluhan si Bobby Aguilar sa ugali ni Mike Taylor. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalaban ni Mike Taylor. Hindi kita hahayaang mamatay. Sa pagmamasid sa umaatres na figure ni Mike Taylor, determinado si Bobby Aguilar. Sa mga sumunod na araw, naglaro ng chess si Bobby Aguilar kasama si Mike Taylor araw-araw. Hindi na muling binanggit ni Bobby Aguilar ang paksa, ngunit mas tumindi ang patay na aura sa pagitan ng mga kilay ni Mike Taylor. Sa bilis na ito, malamang na hindi na mabubuhay si Mike Taylor sa nakalipas na 3 araw. Ang kanyang kalusugan ay mabilis na lumala, at kung hindi dahil sa mga halamang gamot na nagpapanatili sa kanya, si Mike Taylor ay maaaring nakaretay na. Ngayong umaga, maingat na nagbihis si Emily Taylor at naghanda pa ng almusal ng personal. Nang tumayo sina Bobby at Mike Taylor, ngumiti si Emily Taylor, bilisan mo, kain na tayo, tapos sabay tayong lumabas. Nagulat si Mike Taylor, go out. Saan? Lolo, hindi ka pwedeng manatili palagi sa bahay. Maglakbay tayo sa North Province Island para sa pagbabago ng tanawin. Ito ay mabuti para sa iyong kalusugan, natatawang sabi ni Emily Taylor. Paulit-ulit na ikinaway ni Mike Taylor ang kanyang mga kamay, hindi na kailangan. Magaling akong maglaro ng chess sa bahay. Hindi pwede. Umirap si Emily Taylor. Kahit ano pa, nakahanap ako ng libreng oras ngayon, at pupunta tayo. Kumpiyansa ang iginiit ni Emily Taylor. Dahil walang pagpipilian, sumang-ayon si Mike Taylor, sige, pakikinggan kita. Pagkatapos magmadaling kumain, isang Mercedes-Benz S450 ang nakaparada sa labas. Lolo, sumakay ka na sa kotse. Tumakbo si Emily Taylor at binuksan ang pinto para kay Mike Taylor. Nang makapasok na ang dalawa, kinuha ni Emily Taylor ang manibela at tinungo ang North Province Island. Ang North Province Island ay isang sikat na magandang lugar sa capital city. Upang makarating doon mula sa capital city, kailangan nilang sumakay ng lancha patawid ng karagatan. Bukod dito, ang may-ari ng North Province Island ay isang kilalang tao sa capital city. Dumating silang tatlo sa ferry terminal, ipinaroda ang kanilang sasakyan, at pumila para bumili ng tiket. Mahaba ang pila para sa mga tiket, at ang lugar ay punong-puno ng mga turista. Inabot si Emily Taylor ng halos 1 oras bago makarating sa unahan ng pila, at nang turn niya na, 2 binata ang biglang hamarang sa harapan niya. Kumunot ang noo ni Emily Taylor. Tinapik niya ang balikat ng binata at nagtanong, hindi ka ba marunong pumila? Nilingon ng binata si Emily Taylor at agad na nabihag. Napakaganda ng babaeng ito. Hindi napigilan ng binata ang mapalunok, halos lumuwa ang mga mata sa kanyang ulo. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya na pumila ka? Hindi nagustuhan ni Bobby Aguilar ang tingin sa mga mata ng binata at malamig na nagsalita. Noon lang nabawi ng binata ang kanyang katinoan. Pinandilatan niya si Bobby Aguilar at sinabing, hindi ako naghintay sa pila para bumili ng mga tiket. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Pagkatapos ay sumigaw siya sa window ng tiket, kukunin ko lahat ng tiket na nakuha mo. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Bobby Aguilar. Kung bibilhin mo ang lahat ng mga tiket, paano ang iba pang mga tao? Tanong ni Bobby na nagpipigil ng galit. Ngumisi ang binata, anong kinalaman nito sa akin? Gusto kong bumili ng mga tiket,
at hindi bagay sa iyo. Malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar ang binata, mas mabuting ibalik mo ang mga tiket na iyon ngayon din. Sinusubukan mo ba akong takutin? Alam mo ba kung sino ako? Sarcastic na tawa ng binata. Nang magsasalita na sana si Bobby Aguilar, humakbang si Mike Taylor at mahinahong sinabi, "Bata, huwag kang masyadong mayabang. Baka magkagulo ka." Napasulyap ang binata kay Mike Taylor, inis, "Sino ka, matandang geezer? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Hiningi ko ba ang opinyon mo?" Kabanata 352. Anong tinawag mo sa akin? Unti-unting nanlamig ang mukha ni Mike Taylor. Hindi na malaya ng binata ang kabigatan ng sitwasyon at naiinip na sinabi, "Tinawag kitang matandang umutot. Umalis ka, ayokong mangbuli ng matanda." Pagkasabi nito ay tumingin muli ang binata kay Bobby Aguilar. Tinuro niya ang ilong ni Bobby at sinabing, "Gusto mo ng tiket di ba? Sige, $10,000 bawat piraso. Kung wala kang pera, kukunin ko ang girlfriend mo. Kaya niya akong samahan, at ibibigay ko sa iyo ng libre, paano iyon?" Nang marinig ito, hindi na nakapagpigil si Bobby. Itinaas niya ang kamay at sinampal mismo sa bibig ang binata. Nagpipigil man siya ng lakas, ang sampal ay umaalis pa rin sa bibig ng binata na puno ng dugo. "Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako, ha? Ikaw, maghintay ka lang." Galit na sabi ng binata. Malamig na tumingin sa kanya si Bobby at sinabing, "Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparekan, puputulan ko ang iyong bibig sa isang pulpol." Nang maramdaman ng mamamatay tao na espiritu mula kay Bobby, nanginginig sa takot ang binata. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit sa huli ay wala siyang lakas ng loob na magsalita. Yumuko si Bobby, inagaw ang tiket sa kanyang kamay, at ibinalik ito sa bintana. Pagkatapos bumili ng sarili niyang tiket, nilingan ni Bobby si Emily Taylor at nakangiting sinabing, "Tara na." Si Emily ay tila nabalisa, ang kanyang mukha ay mukhang hindi natural. "Sige, huwag kang magalit," sabi ni Mike Taylor na nakangisi. "Nandito tayo para magsaya ngayon. Huwag hayaang masira ang mood natin ng isang minor na karakter." Nang marinig ang sinabi ni Mike, bahagyang lumuwag ang mukha ni Emily. Sa window ng tiket, ay nalalayan ng binata ng kanyang kasama. "Brandon, okay ka lang?" Tanong ng kasama niya. Si Brandon, ang binata na may masamang ekspresyon sa mukha, ay dumura sa lupa at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, walang sinuman ang nang-ahas na maglagay ng daliri kay Brandon Lee. "Kapag nasa North Province Island na tayo, babayaran ko sila. Siyempre, ang tiyuhin mo ang amo ng North Province Island, isang salita lang ang pakikitungo sa kanila." Malamig na ngumuso si Brandon Lee, "Tatawagan ko ang tito ko mamaya. Kapag nakarating na tayo sa North Province Island, hindi ko na sila babalikan." Hindi isinasapuso ni Bobby at ng iba pa ang bagay na ito. Kinuha ng tatlo ang kanilang mga tiket sa bangka at sumakay sa lancha. Nakaupo sa bangka, nakatingin sa tanawin ng dagat, hindi napigilan ni Mike Taylor na mapabuntong hininga, "Matagal na akong nakaka-relax ng ganito." Ikinawit ni Emily ang kanyang mga braso sa leeg ni Mike at mapaglarong sinabi, "Dapat tayong maglakbay ng ganito sa hinaharap." "Haha, oo, hindi ko lang alam kung magkakaroon tayo ng pagkakataon," nakangiting sabi ni Mike Taylor, hinahaplos ang kanyang balbas. Thirst, wag kang ang maglokohan." Malungkot na sabi ni Emily. Natawa si Mike Taylor at mabilis na sinabi, Sige, mali si Lolo. Babawiin ko." Nang makita ang mainit na tagpong ito, hindi maiwasang mag-alala ni Bobby. Napakalungkot ni Emily kung pumanaw si Mike Taylor. "Kahit anong mangyari, paprotektahan ko ang buhay mo," ang pasya ni Bobby sa kanyang puso. Ang lancha ay dahan-daang tumulak sa dagat, at pagkaraan ng halos isang oras, sa wakas ay nakarating sila sa North Province Island. Bilang isang sikat na atraksyon ng capital city, ang kapaligiran dito ay natural na hindi kapani-paniwalang maganda. Ang estilo ng arkitektura ng buong isla ay lubhang magkakaibang, na may parehong sinaunang estilo at modernong mga gusali.
Sinubukan ni Bobby na maramdaman ang chi sa lugar, ngunit ang chi dito ay hindi pangkaraniwang siksik. Sa itaas ng buong dagat, tila may chi na umiikot at nagtitipon. Napakaraming turista dito araw-araw, paano magiging concentrated ang chi? Hindi maiwasan ni Bobby ang mamangha sa kanyang puso. Tumigil ka na sa pangangarap, tara na. Hinayla ni Emily ang braso ni Bobby. Tumango si Bobby at sumunod kay Emily sa isang maliit na tea house. Ang disenyo ng maliit na tea house na ito ay may martial arts flavor dito, maging ang mga damit ng mga server ay nasa estilo ng sinaunang kasuotan. Nakahanap silang tatlo ng tea table at umupo, at maya-maya ay may lumapit na waiter na may dalang timino. Umorder ka lang ng isang kaldero ng Longjing tea, itinuro ni Emily ang menu at sinabi. Sige, isang kaldero ng Longjing tea. Sigaw ng server sa tono ng isang sinaunang waiter. Sa oras na ito, nakarating na rin si Brandon Lee sa North Province Island. Pagkababa pa lang ng lancha, sumakay na agad siya ng taxi at tinungo ang Central Office Building sa North Province Island. Ang gusaling ito ng opisina ay kung saan matatagpuan si Ivan Dillon, ang boss ng North Province Island. Bilang ganap na pinuno ng North Province Island, si Ivan Dillon ay may ganap na kapangyarihan. Mayroon siyang malaking bilang ng mga martial artists sa ilalim ng kanyang utos, halos 10 sa kanila ay mga grandmaster. Pumasok si Brandon Lee sa isang opisina nang hindi kumakatok. Pagpasok pa lang niya, nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na may hawak na ilang dokumento. Nang makita si Brandon, ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, Brandon, ano ang dinadala mo rito? Na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Brandon, Tito Morales, ngayon lang ako nabugbog sa North Province Island. Si Morales, ang lalaking tinawag na Chuhin, ay gulat na sabi, nabugbog. Sino ang nang-ahas na hawakan ka sa North Province Island? Hindi ko alam, Tio Morales, bilasan mo at tulungan mo akong makaganti. Naiinip na ikinaway ni Brandon ang kanyang kamay. Maraming nagawa si Morales para kay Brandon bilang subordinate ni Ivan Dillon. Ang oras na ito ay walang pagbubukod. Agad niyang in-access ang surveillance para hanapin si Bobby at ang iba pa. Sila na. Hindi nagtagal, natagpuan ni Brandon Lee sina Bobby at Emily sa footage. Sinulyapan nito ni Morales at sinabing, nasa tea house sila, may kukunin akong tao. Magdala ng mas maraming tao. May mga kasanayan ang batang iyon, payo ni Brandon Lee. Napangiti si Morales, huwag kang mag-alala, ito ang turf natin. Dumating man ang hari ng langit, wala siyang magagawa. Pagkatapos ay tinawag ni Morales ang ilang mga lalaki at nagmaneho sa bahay ng tsaa. Tatlong itim na sedan ang dahan-daang pumarada sa harap ng tea house. Nang huminto ang mga sasakyan, nakita nilang bumaba sina Brandon Lee at Morales, kasama ang 4 o 5 lalaki. Morales, ano ang nagdala sa iyo dito? Nagtatakang tanong ng tea house server. Kinawayan ni Morales ang kanyang kamay at saka inakay ang mga lalaki papasok sa tea house. Nandyan na sila. Tinuro ni Brandon Lee ang direksyon ni Bobby at mapilit na sinabi. Nang marinig ito, agad na dinala ni Morales ang ilang tao sa mesa ni Bobby. Anak, naaalala mo ba ako? Mabangis na sabi ni Brandon. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby at sinabing, ano? Gusto mong bugbugin ulit? Nang marinig ito, agad na nagliliyab sa galit si Brandon Lee. Akmang magre-react siya, iniunat ni Morales ang kamay para pigilan siya. Then Morales looked at Bobby and the others and said, kilala niyo ba kung sino siya? Ito ang boss ng pamangkin ng North Province Island. Ano ngayon? Walang pakialam na tanong ni Bobby. Hey, huwag kang tulala. Sumama ka sa akin, huwag mong istorbohin ang iba, mahinang sabi ni Morales. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Mike Taylor na tumawa at sinabing, Bata, bakit hindi mo papuntahin ang iyong amo dito? Kumunat ang noo ni Morales at tumingin kay Mike Taylor, nagtatanong, sino ka? Nang hindi na hinintay na sumagot si Mike Taylor, nagmura si Brandon Lee, dalhin mo rin ang matandang umutot na ito sa amin. Masyado siyang nagsasalita.
Una, ikulong mo sila at pagkatapos ay maglaan ng oras sa pakikitungo sa kanila. Puno ng mali siya ang mukha ni Brandon Lee. Kabanata 353. Bahagyang kumunat ang noo ni Morales na para bang medyo natatakot. Bilasan mo, ano pang hinihintay mo? Kailangan ko ba talagang idamay si Tio Ivan sa isang maliit na bagay? Ang naiinip na sabi ni Brandon Lee sa gilid. Nang marinig ito, hindi na nagsalita si Morales. Pagkatapos ng lahat, ito ay North Province Island, at sa North Province Island, si Ivan Dillon, ang tunay na Panginoon. Kaya naman, nang hindi na nag-isip pa, naisip ni Morales na kung may nangyaring mali, susuportahan siya ni Brandon Lee. Pagkatapos, iwinagayway ni Morales ang kanyang kamay at sumigaw, alisin silang lahat. Agad namang humakbang ang ilang tao. Sa sandaling ito, mabilis na lumipat si Bobby Aguilar sa harap ni Mike Taylor, na naglabas ng malakas na aura mula sa kanyang katawan. Malamig niyang tiningnan ang lahat at sinabing, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na lumapit ng isang hakbang. Isang Grandmaster. Bahagyang napataas ang kilay ni Morales nang maramdaman niya ang aura ni Bobby. Ang gayong Grandmaster ay hindi karapat-dapat na banggitin. Nakagan din ang pakiramdam ni Morales, dahil kung si Mike Taylor ay isang makapangyarihang figure na hindi ma-offend, hindi lang magiging Grandmaster ang bodyguard niya. Whoosh! Kasabay nito, ang iba ay naglabas din ng kanilang mga aura. Mga Grandmaster. Isang kabuuan ng 5 Grandmaster. Sa iyo lamang, isang Grandmaster, naglakas loob kang kumilos ng walang kabuluhan. Ngumisi si Morales. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, pagkatapos ay subukan mong tingnan. Habang nagsasalita siya, isang malabong gintong liwanag ang bumungad sa katawan ni Bobby. Gayunpaman, nang malapit na siyang kumilos, sinenyasan ni Mike Taylor si Bobby na huwag kumilos ng walang ingat. Nakahawak ang mga kamay sa likod, nilapitan ni Mike si Morales at walang pakialam na sinabi, binata, sigurado ka bang ayaw mong tawagan si Ivan Dillon dito? Ano ka ba, sa tingin mo makikita mo ang tito ko? Galit na saway ni Brandon Lee mula sa tabi niya. Haha, mabuti, mabuti. Hindi napigilan ni Mike Taylor ang matawa habang hinahaplos ang kanyang balbas. Sasamahan kita. I want to see what you can do to us. Mahinang sabi ni Mike Taylor. Ngumuso si Morales at sinabing, pakiusap kung gayon. Bagamat labis na hindi nasisiyahan si Bobby, sinunod pa rin niya ang gusto ni Mike Taylor at sumakay siya sa kotse. Bumilis ang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sa isang maliit na bodega sa gilid ng North Province Island. I-lock mo muna sila. Crush ang kay-abangan nila. Malamig na ngumuso si Brandon Lee. Tumango si Morales at kumaway, ipasok mo sila. Kumpiskahin ang kanilang mga cellphone. Opo, Ginoo. Inagaw ng ilang tao ang mga cellphone mula kay Mike Taylor at sa iba pa bago ito itinulak sa bodega. Dahan-daang isinara ang pinto ng bodega. Nakatali ang mga lubod sa katawan ng bawat isa. Sa isang dagandong, isinara ang malaking pinto. Ang bodega ay nahulog sa kadiliman, at katahimikan ang nakapalibot sa kanila. Maliban sa paminsan-minsang tunog ng mga alon, halos walang ingay. Nagmamadaling tumingin si Bobby kay Emily Taylor at nag-aalalang nagtanong, Emily, ayos ka lang ba? Natawa si Emily, ano kayang mangyayari sa akin? Sila ang may problema. Medyo naguguluhan na tanong ni Bobby, Mike, hindi ko masyadong maintindihan. Bakit hindi mo ako hinayaang kumilos ngayon lang? Para bang may pakialam ako sa 5 Grandmaster na iyon? Gayunpaman, umiling si Mike Taylor, tapos, teritoryo nila ito. Maaari mong talunin ang 5 Grandmaster, ngunit paano ang 10? Hindi karapat-dapat na masugitan para sa isang maliit na bagay. Kumunot ang noo ni Bobby, so what do we do now? Maghintay para sa isang tao na dumating at iligtas tayo, walang pakialam na sabi ni Mike Taylor. Pero, wala man lang kaming mga phone. Sinong makakaalam na nakakulong tayo? Sabi ni Bobby na may mapait na ngiti. Sabi ni Emily, na nasa tabi niya, huwag kang mag-alala. Hanggat hindi tayo uuwi ng gabi, susuriin agad ng tatay ko ang pagbabantay. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Bobby.
Napabuntong hininga siya ng mahina, hindi niya inaasahan ang mangyayari. Habang lumilipas ang oras, umupo si Bobby na naka-cross-legged at nagsimulang magnilay. Ang chi sa North Province Island ay medyo mayaman, at ayaw itong sayangin ni Bobby. Sinamantala niya ang oras na ito, sinisipsip ang aura sa paligid. Lumipas ang oras, at unti-unting nagdilim ang langit. Samantala, si Keelan Taylor at ang kanyang mga kapatid ay nakabalik na lahat sa ari-arian ng pamilya Taylor. Pagpasok ay hindi napigilan ni Keelan na sumimangot. Sa oras na ito, si Mike Taylor ay karaniwang nakaupo sa hapagkainan, tahimik na naghihintay. Gayunpaman, ngayon ang buong ari-arian ng pamilya Taylor ay tila hindi karaniwang tahimik. Nasaan ang aking ama? Napatingin si Keelan sa kasambahay at nagtanong. Nagmamadaling sinabi ng dalaga, dinala ni Miss Taylor ang guro sa North Province Island kaninang umaga. North Province Island. Kumunot ang noo ni Keelan. Tumingin siya sa kanyang relo at sinabing, anong oras na ngayon, at hindi pa rin sila bumabalik. Hindi rin napigilan ni Hugh Taylor na sabihin, hindi tama. Kahit saan magpunta ang tatay ko, lagi siyang bumabalik sa ganitong oras. Tumango si Keelan, kinuha ang kanyang telepono, at dinial ang numero ni Mike Taylor. Gayunpaman, ang taong sumagot ng telepono ay hindi si Mike Taylor, ngunit medyo naiinip na boses. Sino ka? At bakit nasa iyo ang telepono ng aking ama? Malamig na tanong ni Keelan. Si Brandon Lee sa kabilang dulo ng telepono ay ngumisi. Oh, so ang matandang iyon ang tatay mo. Matandang lalaki. Naramdaman ni Keelan na kumunat ang noo niya sa galit. Ngumisi si Brandon Lee, anak, may ginawang mali ang tatay mo, at tuturuan ko siya ng maliit na leksyon. Ikulong siya ng 3 araw, kumbaga. Sa 3 araw, pupunta ka sa North Province Island, humingi ng tawad at sunduin siya. Pagkasabi nun ay binaba na ni Brandon Lee ang tawag. Nagyelo ang ekspresyon ni Keelan, at nakakuyom ang mga kamao. Kawili-wili, napaka-interesante. Sa sobrang galit ni Keelan natawa siya. Isang North Province Island lang ang nangangahas na aipakulong ang aking ama at gusto kong humingi ng tawad at kunin siya. Haha, baliw ba tong mga to? Binasag ni Keelan ang kanyang telepono sa lupa at galit na sumigaw. Kuya, anong nangyari? Nagmamadaling lumapit ang 3 pang magkakapatid at nagtanong. Hindi sumagot si Keelan, ngunit galit na sumigaw, Yero, punta ka dito. Sa sandaling nahulog ang mga salita, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa mga anino. Yumuko siya at sinabing, Mr. Tenny. Nagtaas ng kamay si Keelan at sinampal ang mukha ni Yero. Paano mo naprotektahan ang aking ama? Hindi mo man lang alam na kinidnap siya. Sabi ni Keelan habang nagngangalit ang mga ngipin. Nang marinig ito, biglang naging pangit ang ekspresyon ni Yero. Lumuhad siya sa lupa kasabay ng pagkulog at nagmamadaling nagpaliwanag, Mr. Tenny, ang aking Panginoon. Hindi niya ako pinayagang sundan siya. Walang kwentang bagay. Huminga ng malalim si Keelan, bahagyan niyang pinigilan ang galit. Mabilis na sinabi ni Clarence Taylor, na kidnap si tatay. Sino ang may ganoong lakas ng loob? Sumulyap si Keelan sa kanya, hindi sinagot ang tanong, ngunit malamig na sinabi, tawagan ka agad ang isang tao, at sundan mo ako sa North Province Island. Ngayon, dudurugin ko ang North Province Island. Malamig na sabi ni Keelan. Kabanata 354. Ang balita tungkol sa pagkakulong ni Old Master Mike Taylor ay tiyak na magliliyab sa buong capital city. Bilang pinakamalupit sa pamilya Taylor, hindi ito matitiis ni Keelan Taylor. Sa kanyang solong tawag, hindi mabilang na mga tao ang nagtipon sa estate ng pamilya Taylor. Kasama sa mga taong ito ang mga martial artist pati na rin ang lokal na tagapagpatupad ng batas. Sa pagtingin sa paligid, mayroong higit sa 100 martial artists lamang. Higit pa rito, higit sa kalahati sa kanila ay mga top-tier na martial artists sa itaas ng kaharian ng Grandmaster. Malamang na hindi pa nakita ang gayong malaking pagtitipon. Daan-daang tao ang nakatayo sa manor ng pamilya Taylor, lahat ay naghihintay sa utos ni Keelan Taylor. Si Keelan Taylor, na may hawak na tabako, ay malamig na nagsabi,
kung sino man ang maglakas loob na pigilan ako, papatayin ko. Oo. Ang lahat ng mga martial artist ay sumigaw ng malakas, nanginginig ang langit. Rumble, rumble. Sunod-sunod na dahan-daang lumapit ang mga helicopter mula sa malayo, huminto sa loob ng manor. Ang isang hanay ng mga mamahaling kotse ay mas malawak kaysa sa iba, na nagpapakita ng mahusay na lakas. Si Keelan Taylor at ang iba pa ay nanguna sa pagsakay sa mga helicopter, patungo sa North Province Island sa engranding paraan. Sa sandaling ito, hindi alam ni Ivan Dillon kung ano ang nangyari. Bilang ganap na pinuno ng North Province Island, si Ivan Dillon ay halos katumbas ng isang lokal na hari. Hanggat hindi niya ginugulo ang mga tao mula sa capital city, masisiyahan si Ivan Dillon sa halos lahat. Pero hindi niya inaasahan na dadalhin siya ng kanyang pamangkin sa gulo. Dumaan ang helicopter sa kalangitan at dahan-daang bumaba sa Central Office Building ng North Province Island. Pagkababa nila, bumaba si Keelan Taylor sa helicopter. Sa kanyang tabi, mayroong 12-dosenang mga martial artist, na lahat ay naghihintay sa utos ni Keelan Taylor. Nagpabuga ng smoke ring si Keelan Taylor at saka humakbang patungo sa opisina. Natulala ang mga security guard sa opisina sa eksenang ito. Dali-dali silang lumapit, "Ma'am Sir, sino po ang hinahanap ninyo?" Magwala. Sinampal siya ni Keelan Taylor ng isang hampas. "Sir, ito po ang lugar ni Ivan Dillon. Huwag mong idamay ang sarili mo." Naghanda ang isang security guard para magsalita. Ngumisi si Keelan Taylor, "Ivan Dillon. Sino siya sa tingin mo? Magwala ka." Nagdagsaan ang mga tao sa paligid, hindi mapigilan. Ang lahat ng nangungunang martial artist sa opisina na pinagsama ay hindi maaaring hamarang sa kanilang landas. Sa itaas, sa opisina. Isang lalaking nakaputi, kalbo at maaliwalas na humihigop ng tsaa, ang tumingin sa tanawin sa labas ng bintana, pakiramdam na nasisiyahan. Maya-maya lang ay sumugod ang sekretarya ni Ivan Dillon, nataranta at nataranta. "Ginoo Dillon, may problema tayo." Napabuntong hininga ang sekretarya. Kumunot ang noo ni Ivan Dillon, at nagtanong, "Ano ang problema? Lahat kayo ay naguguluhan." Napalunok ang sekretarya, na nagsasabing, kakababa lang ng isang grupo ng mga tao at sinimulang salakayin ang lahat ng nakita nila. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Ivan Dillon. Ipadala ang pangkat ng seguridad upang hawakan ito, hindi sineseryoso ni Ivan Dillon ang bagay na iyon, dahil palaging may mga walang ingat na tao bawat taon. Nakangiting ngumiti ang sekretarya, ang security team ay lubos na nalampasan. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Ivan Dillon. Hindi maliit na bagay na kahit ang kanyang mga elite na security guard, na binubuo ng ilang grandmaster, ay hindi kalaban sa mga umaatake. Sino ang mga taong ito? Sino ang nangunguna sa kanila? Ibinaba ni Ivan Dillon ang kanyang tasa ng tsaa at nagtanong ng mapilit. "Ako." Sa sandaling iyon, sinipa ang pinto ng opisina. Si Keelan Taylor, matangkad at matipuno, nagmamayabang sa kwarto. Nang makita si Keelan Taylor, ang mukha ni Ivan Dillon ay naging sobrang pangit. Ito ang panganay na anak ng pamilya Taylor. Isa sa mga tunay na may hawak ng kapangyarihan sa pamilya. Mr. Taylor, what brings you here, with such a show of force?" Nagmamadaling lumapit si Ivan Dillon. Si Keelan Taylor ay malamig na tumingin kay Ivan Dillon at sinabing, "Bakit ako nandito?" "Ivan Dillon, talagang nabubuhay ka ngayon, ha?" Si Ivan Dillon, na medyo naguguluhan, ay nagsabi, Mr. Taylor, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo." Hindi maintindihan. Isang flash ng nagyayelong lamig ang lumitaw sa mga mata ni Keelan Taylor, at pagkatapos ay sinampal niya si Ivan Dillon sa mukha. Ang nangingibabaw na pinuno ng North Province Island, sa buong view ng lahat, ay sinampal ng 2 beses. Higit sa lahat, hindi nang ahas na lumaban si Ivan Dillon. Alihin siya. Malamig na utos ni Keelan Taylor. Agad na humakbang ang 2 grandmaster, na inabot ang leeg ni Ivan Dillon at idiniin siya sa mesa. Si Ivan Dillon ay natakot. Desperado niyang sinabi, "Mr.
Taylor, kahit gusto mo akong patayin, kailangan mo akong bigyan ng dahilan. Ay, hindi ko talaga alam kung saan kita nasaktan. Hindi mo alam. Humakbang si Keelan Taylor at hinawakan ng isang kamay ang buhok ni Ivan Dillon. Ang tatay ko ay banihag sa North Province Island mo, at sinasabi mong hindi mo alam ang tungkol dito. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Nang marinig ito, halos matakot si Ivan Dillon. Nakaranas si Old Master Taylor ng problema sa North Province Island. Paano ito nangyari? Ginoo Taylor, I swear ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Ako. Mag-iimbestiga ako ngayon, okay? Nag-aalalang sabi ni Ivan Dillon. Ngumisi si Keelan Taylor, huli na. Ako na mismo ang hahanap ng tao. Ikaw naman, mag-ingat ka sa susunod mong buhay. Napangiti si Keelan Taylor. Lubhang namutla ang mukha ni Ivan Dillon. Sa desperasyon, sinigawan niya ang kanyang sekretarya, ano ang nangyayari? Bakit hindi ako sinabihan nang dumating si Old Master Taylor sa North Province Island? At saka, sino ang nagpatong ng kamay kay Old Master Taylor? Balatan ko sila ng buhay. Ibinuko ng sekretarya ang kanyang bibig at mahinang nagsabi, ang pamangkin mo, si Brandon Lee, ay kumidnap lang ng isang matandang lalaki. Hindi ko alam kung si Old Master Taylor ba o hindi. Pamangkin. Gustong mamatay ni Ivan Dillon. Sa ganitong bilis, kahit na tumalon sa Yellow River ay hindi maalis ang kanyang pangalan. Inagaw ng pamangkin mo ang tatay ko at gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Ivan Dillon, iba ka, kinusot-kusot ni Keelan Taylor ang mga mata habang sinasabi. Magsasalita pa lang si Ivan Dillon, pinalo ni Keelan Taylor ang kanyang guya. Sa pamamagitan ng tunog na, crack, yumuko ang guya ni Ivan Dillon sa hindi natural na anggulo. Napaungol si Ivan Dillon sa sakit. Bawal sumigaw. Malamig na panunumbat ni Keelan Taylor. Nakagat ni Ivan Dillon ang kanyang mga ngipin, tinitiis ang sakit. Mr. Taylor, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Aayusin ko ang score sa kanya ngayon din. Sabi ni Ivan Dillon na may matigas na pangitaas na labi. Kahit na gusto mo akong patayin, hindi ba dapat hanapin mo muna si Old Master Taylor? Malamig na sinulyapan ni Keelan Taylor si Ivan Dillon at ngumuso, sige, hahayaan kitang mabuhay ng ilang minuto pa. Hanapin ang tao ngayon din. Umungol si Keelan Taylor. Agad namang pinakawala ng dalawang Grandmaster sa kanyang tabi si Ivan Dillon. Mabilis na kinuha ni Ivan Dillon ang kanyang telepono at tinawagan si Morales. Nagkidnap ba kayo ng matandang lalaki? Agad na tanong ni Ivan Dillon. Sumagot si Morales sa kabilang linya, oo, ang pamangkin mo ang nagsabi sa amin na gawin ito, Mr. Dillon. Anong problema? Nanggigigil si Ivan Dillon sa galit at sinabing, nasaan siya ngayon? Sa bodega sa tabi ng pampang, sabi ni Morales. Mabilis na ibinaba ni Ivan Dillon ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga labi, tumingin siya kay Keelan Taylor at sinabing, Mr. Taylor, ako. Hahanapin ko si Old Master Taylor ngayon. Kabanata 355. Ang isang grupo ng mga tao ay patungo sa bodega sa isang kahangahangang paraan. Ang engranding kaganapang ito ay umakit ng hindi mabilang na mga manunood. Sa kotse, si Ivan Dillon ay nakayuko sa lupa, nakahawig ng isang bilanggo. Kahit sobrang sakit ng kanyang guya, natitiis lang niya ito dahil walang gumagamot sa kanya. Nagmamayabang si Brandon Lee sa pasukan ng bodega. Nakulong ng isang buong araw, dapat ay kumikilos na siya ngayon. Napangiti si Brandon Lee. Bulong ni Morales, Brandon, tumawag si Ivan ngayon lang nagtatanong kung may kinidnap ba tayo. Huwag kang mag-alala sa kanya, lagi niyang tinatanong yan. Hindi ito sineryoso ni Brandon Lee. Buksan mo ang pinto. Tinuro ni Brandon Lee ang entrance at sinabing. Hindi na nagsalita pa si Morales at nagmamadaling binuksan ang pinto. Pumili ng ilang matitigas na lalaki upang samahan ako sa loob, sabi ni Brandon Lee. Alam niyang bihasa si Bobby Aguilar, kaya hindi siya naglakas loob na pumasok ng mag-isa. Naunawaan din ito ni Morales at mabilis na pumili ng 3 Grandmaster para sundan si Brandon Lee sa bodega.
Bumukas ang mga ilaw ng bodega. Lumapit si Brandon Lee kay Bobby at sa iba pa. Well, ngayon alam mo na nakilala mo ang iyong kapareha, ha? Ngumisi si Brandon Lee. Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, napakahiya mo. Kawawa naman ang tito mo na magkaroon ng pamangkin na katulad mo. Naglakas loob ka bang magsalita pabalik? Nanlaki ang mga mata ni Brandon Lee, at sinubukan niyang sipain si Bobby. Gayunpaman, si Brandon Lee ay isang ordinaryong tao lamang, habang si Bobby ay may napakalakas na pangangatawan. Pagkasipa, pumipintig ang paa ni Brandon Lee sa sakit. Dam, ang pagsipa sa'yo ay parang pagsipa ng bato. Napahawak si Brandon Lee sa kanyang paa, na pangiwi sa sakit. Kayong dalawa, turuan mo siya ng leksyon. Itinuro ni Brandon Lee ang dalawang Grandmaster sa tabi niya at sinabing. Sa sandaling ito, mahinahong nagsalita si Mike Taylor, binata, kung titigil ka ngayon, maaaring may pagkakataon ka pang mabuhay. First, matanda, sinusubukan mo ba akong takutin? Napangisi si Brandon Lee. Sasabihin ko, tinawagan ako ng anak mo. Sinabi ko sa kanya na sunduin ka sa loob ng 3 araw. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang ugali ng anak mo, kaya nagbago ang isip ko. Ikukulong kita dito hanggang sa mamatay ka dito. Si Mike Taylor ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang mahinang ngiti. Napangiti si Brandon Lee at sinabing, syempre, may pagkakataon pa para makaalis kayo. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang mga mata ni Brandon Lee ay pumikit ng may pagnanasa, na nakatingin kay Emily Taylor. Napalunok, sinabi niya, basta magdamag siya sa akin, ililibre ko agad kayong lahat. Gusto mo bang mamatay? Biglang naging malamig ang mukha ni Bobby. Ngumuso si Brandon Lee, ang tiyuhin ko ang hari ng North Province Island. Ang pagkakaroon ko sa tabi niya ay pagpapala niya. Siyempre, kahit hindi ka pumayag, walang kwenta. Binago ni Brandon Lee ang tono, dinilaan ang labi, at dahan-daang lumapit kay Emily. Sa puntong ito, isang gintong liwanag ang biglang sumibol mula sa katawan ni Bobby. Isang kakilakilabot na kapangyarihan ang direktang naputol ang mga tanikala ng bakal. Bang! Sa isang kislap ng gininto ang liwanag na sumisid, si Brandon Lee ay hinampas at itinapon. Damn it, how dare you hit me? Patayin siya. Galit na umungol si Brandon Lee. Agad na humakbang ang 3 Grandmaster. Habang nagbabago ang kanilang aura, dahan-daang kumalat ang isang nakakatakot na pressure. Nagyayelong malamig ang mukha ni Bobby habang mabilis niyang inayos ang kanyang aura sa tuktok nito. Anak, patay ka ngayon. Isa sa mga Grandmaster ang sumugod kay Bobby. Ang kanyang mga kamao ay naglabas ng nakakatakot na puwersa, direktang tinatamaan ang mukha ni Bobby. Ang kapangyarihan ng isang Grandmaster ng 3rd rank ay nagpang-inig sa buong bodega. Hindi umiwas o nagtago si Bobby, ang kanyang mabangis na kamao ay nagniningning ng gininto ang liwanag nang makasalubong nito ang kalaban ng direkta. Boom! Sa isang nakakabinging ingay, nagpakawala si Bobby ng walang kapantay na lakas, na dinudurog ang lahat sa kanyang dinadaanan. Thud thud thud. Ang Grandmaster ay direktang napaatras ng ilang metro, at ang kanyang pulso ay agad na nabali. Paanong nangyari ta? Nagbago ang mukha ng Grandmaster. Bago siya makabawi, humakbang pasulong si Bobby Aguilar. Unti-unting lumaki ang isang gintong liwanag sa kanyang mga pupil, halos mabulag ang kanyang magkabilang mata. Boom! Ang suntok na ito ay naglalaman ng kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Ang Grandmaster ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago ang kanyang ulo ay nabalian ng suntok ni Bobby Aguilar. Patay na ang Grandmaster ng 3rd rank. Ang matandang Mike Taylor, nakaupo sa lupa, ay hindi naiwasang magpakita ng nagulat na ekspresyon. Bagamat hindi siya martial artist, batid niya ang puwang na dulot ng iba't ibang antas ng lakas. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Emily Taylor. Walang kamalay-malay, si Bobby Aguilar ay tila lumaki sa isang lalaking kayang tumayo mag-isa. Nililigawan mo si kamatayan. Ang dalawa pang Grandmaster ay biglang nagalit. Sa liwanag na umiikot sa kanilang mga palad,
Isang nakakatakot na cultivation skill ang damay-kit patungo kay Bobby na parang bagyo. Pagtingin sa itaas, tila may isang dambuhalang espada na nakasabit sa itaas ng ulo ni Bobby. Ang espadang ito ay may parang bahaghari na momentum, at ang marahas nitong aura ay yumanig sa lupa. Nanlamig ang mukha ni Bobby, at sa pag-wave ng kanyang kamay, isang surge of chi ang nagpoprotekta kay Mike Taylor at Emily Taylor. Pagkatapos, kinuyam niya ang isa pang kamay, pinaandar ang Absolute Beginning Sacred Fist, at binati ang kalaban. Kahit anong teknik ang gamitin mo, isang suntok lang ang kailangan ko para masira ito. Galit na sigaw ni Bobby. Pinaliwanagan ng gintong liwanag ang buong bodega. Ang simpleng kamao ay mabangis na binasag ang malaking espada. Bitik. Sa isang malakas na ingay, ang malaking espada na ipinatawag ay direktang nabasag. At ang chi backlash ay naging sanhi ng patuloy na pagluwa ng dugo ng dalawang Grandmaster. Binalot ni Bobby ang gininto ang liwanag, at ang malamig niyang mga mata ay tumama sa kanila. Ang kanyang nangingibabaw na tingin ay nag-alinlangan sa dalawang Grandmaster na kumilos sandali. Si Brandon Lee, na nakahiga sa lupa, ay labis na natakot. Nababalisa siyang sumigaw sa pintuan, Morales! Morales! Swish! Sa pamumuno ni Morales, 7 o 8 Grandmaster ang pumasok sa bodega. Nang makita ang bangkay sa lupa, medyo natarante si Morales. May kakayahan ka, sabi ni Morales na may singkit na mga mata. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagpatay sa mga katulad natin? Ngumisi si Bobby, ikaw na ang susunod na kakatayin ko. Hahaha. Anong laking tono? Malamig na sabi ni Morales. Bilang Grandmaster ng 8th rank, talagang mahirap pakitunguhan si Morales. Kahit si Bobby baka hindi niya kalaban. Morales, patayin silang lahat para sa akin. Galit na sigaw ni Brandon Lee. Sumulyap si Morales kay Bobby, dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay, at nginisyon, isa ka lang Grandmaster, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Oh, kaya kahit na ang mga langgam ay nangangahas na magsalita ng malaki ngayon. Isang boses ang biglang nagmula sa pinto. Pagtingin nila, nakita nila si Killen Taylor na nakatayo sa may pintuan. Kumunot ang noo ni Morales at malamig na nagtanong, sino ka? Hinubad ni Killen Taylor ang kanyang Amerikana, at sa sumunod na segundo, biglang nawala ang kanyang figure. Bago pa makapag-react si Morales, sinipa at binasag ni Killen Taylor ang kanyang dantian. Ang pangalan ko ay Killen Taylor, narinig mo ba ako? Malamig na sabi ni Killen. Kabanata 356. Kilalang kilala ang pangalan ni Killen Taylor kahit sa capital city. Ang pagbanggit sa pangalang ito ay lubhang nagpabago sa kutis ni Morales. Mr. Taylor, paano ka napunta dito? Bagamat may mga hinala si Morales, mayroon pa rin siyang bahagyang pag-asa sa kanyang puso. Itinuro ni Killen Taylor si Mike Taylor at malamig na sinabi, inagaw mo ang tatay ko, ang lakas ng loob mo. Tatay ni Killen. Lolo Taylor. Ang Emperor Taylor na kayang yumanig sa capital city sa isang stomp. Ginoo. Taylor, siya. Siya ang nagpagawa sa akin. Natarante si Morales at nagmamadaling itinuro ang lugar kung saan nakatayo si Brandon Lee. Sa pagkakataong ito, wala na siyang pakialam kay Ivan Dillon. Pinakamahalagang iligtas ang sarili niyang buhay. Ang sinumang maglakas loob na hawakan ang pamilya Taylor ay kailangang mamatay. Kung sino ang nagpagawa sa iyo nito, ano sa akin? Ngumisi si Killen Taylor. Pagkahulog pa lang ng mga salita, tumama ang matipunong palad ni Killen Taylor. Bitik. Sumabog ang ulo ni Morales sa isang sampal. Isang Grandmaster ng 8th rank, namatay ng ganun-ganun lang. Si Bobby Aguilar, na nakatayo sa gilid, ay hindi napigil ang makaramdam ng kaunting kilabot sa kaibuturan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kagalingan si Killen Taylor. Ang kanyang kapangyarihan ay malamang na lumampas sa imahinasyon ni Bobby Aguilar. Ikaw na. Lumingon si Killen Taylor at tumingin kay Brandon Lee. Pinilit ni Brandon Lee ang sarili na manatiling kalmado at sinabing, ikaw, hindi mo ako ginagalaw, ang tiyuhin ko ay si Ivan Dillon, siya. Tiyak na lalapit siya sa akin.
Ang tiyuhin mo. Sinong nagmamalasakit sa kanya? Ngumisi si Keelan Taylor. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ni Keelan Taylor ang kanyang kamay, at isang ganap na pinahirapang figure ang itinapon. Ito ang hari ng North Province Island, si Ivan Dillon. Tito, iligtas mo ako. Nag-aalalang sigaw ni Brandon Lee. Itinaas ni Ivan Dillon ang kanyang ulo at galit na tumingin kay Brandon Lee, ikaw bastard. Gusto mo akong patayin. Sa sandaling ito, walang pakialam si Ivan Dillon kundi ang kanyang sarili. Nilingan niya si Keelan Taylor at mahirap na sinabi, Mr. Taylor, kahit anong gawin niya. Walang kinalaman sa akin, kahit patayin mo siya, iyon ang nararapat para sa kanya. Ivan Dillon. Tatabi ka lang at panoorin akong mamatay, ako. Sasabihin ko sa kapatid ko. Galit na sabi ni Brandon Lee. Hindi napigilan ni Keelan Taylor na tumawa ng malamig. Akala ko ay ilang malalaking isda ang nang-ahas na hawakan ng aking ama, ito pala ay isang walang karanasan na pag-aaksaya ng isang alibughang. Pagkatapos, sumenya si Keelan Taylor, at agad namang naglakad ang dalawang katabi niya papunta kay Brandon Lee. Itapon mo siya sa dagat para pakainin ang mga isda. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Oo, Mr. Taylor. Hinawakan ng dalawang Grandmaster si Brandon Lee na parang manok at kinaladkad palabas. Mabilis na naglakad si Keelan Taylor sa harap ni Mike Taylor. Habang kinakalagan siya, sinabi niya, Tay, okay ka lang ba? Bumangon si Mike Taylor mula sa lupa at sinabing, ano ang maaaring mangyari sa akin? Nagmamadali ring naglakad si Bobby Aguilar sa tabi ni Emily Taylor at kinalas ang mga tali sa kanya. Bobby Aguilar, paano mo inalagaan ang aking ama? Sa pagkakataong ito, malamig na sabi ni Keelan Taylor. Ibinaba ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo at humihingi ng tawad, paumanhin, Mr. Taylor, ito ang aking pagkakamali. Hindi niya kasalanan, pinilit kong huwag siyang kumilos. Sumenya si Mike Taylor at sinabing, napakaganda ng trabaho ni Bobby. Nakangiti ring sabi ni Emily Taylor. Malamig na sumangot si Keelan Taylor, halatang hindi nasisiyahan. Gusto niyang ilabas ang kanyang galit, ngunit hindi siya nang ahas, kaya binaling niya ang kanyang galit kay Ivan Dillon. Ivan Dillon, tila ang mga hakbang sa seguridad sa North Province Island ay wala sa lugar. Malamig ang tono ni Keelan Taylor, na may pinagbabatayan na kahulugan sa kanyang mga salita. Si Ivan Dillon ay hindi tanga, syempre, naiintindihan niya ang kahulugan ng mga salita ni Keelan Taylor. Kaya, mabilis na sinabi ni Ivan Dillon, Mr. Taylor, handa akong ibigay ang North Province Island sa pamilya Taylor. Nakikiusap lang ako sa pamilya Taylor na protektahan ang North Province Island. Regalo. Kailangan ko ba? Ngumisi si Keelan Taylor. Ivan Dillon, ingatan mo ang iyong sarili. Pagkatapos bitawan ang mga salitang ito, tumingin si Keelan Taylor kay Mike Taylor at sinabing, Tay, alis na tayo. Lahat ay umalis sa North Province Island. Sa pagbabalik, itinuro ni Keelan Taylor si Bobby Aguilar at sinabing, ikaw, sumama ka sa akin. Tito, anong ginagawa mo? Si Emily Taylor ay likas na tumayo sa harap ni Bobby Aguilar. Ngumiti si Keelan Taylor at sinabing, Emily, ano bang kinakatakutan mo, sa tingin mo kakainin ko siya? Gusto ko lang siyang makausap. Huwag kang mag-alala, walang gagawin sa akin si Mr. Taylor. Ngumisi si Bobby Aguilar. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin si Emily Taylor. Hanggang sa nagsalita si Mike Taylor ay gumaan ang loob ni Emily Taylor. Sumakay ang dalawang tao sa isang helicopter at naghanda upang bumalik sa estate ng pamilya Taylor. Tinatabunan ang lahat mula sa matataas na kalangitan, maaaring pangasiwaan ng isa ang halos kalahati ng North Province Island. Kumusta ang North Province Island? Casual na tanong ni Keelan Taylor. Magalang na sinabi ni Bobby Aguilar, ito ay maganda, at ang pag-unlad ay napakahusay din. Talaga. Tumango si Keelan Taylor. Kasing lakas ng North Province Island, hindi pa rin ito mapapantayan sa aking pamilya. Sa isang salita mula sa akin, maaari kong harangan ang buong North Province Island.
Ang mga salita ni Keelan Taylor ay halatang babala kay Bobby Aguilar. Hindi tanga si Bobby Aguilar, syempre naintindihan niya ang ibig sabihin ni Keelan Taylor. Maswerte ka at hindi ka namatay noong nakaraan. Walang pakialam na sabi ni Keelan Taylor. Tumawa si Bobby Aguilar at sinabing, sana sa susunod ay magpadala si Mr. Taylor ng 2 disenteng tao para patayin ako. Hindi yun sapat para punan ng mga puwang sa pagitan ng aking mga ngipin. Oh, so pinatay mo sila. Medyo nagulat na sabi ni Keelan Taylor. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, oo. Hahaha. Hindi napigilan ni Keelan Taylor ang tumawa ng malakas. No wonder pinapaboran ka ng tatay ko. Kung may oras, maaari kang maging isang pambihirang individual. Sabi ni Keelan Taylor. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Bobby Aguilar. Hindi kaya bumaliktad ang sitwasyon? Papayag kaya si Keelan Taylor na ipakasal sa kanya si Emily? Ngunit, ang mga sumunod na salita mula kay Keelan Taylor ay nagparamdam kay Bobby Aguilar na siya ay nahulog sa isang ice cellar. Ilang taon na ang nakalipas, may isa pang binata na may talento na katulad mo. Inakala ng maraming pamilya na siya ang susunod na Burke. Dahan-daang sabi ni Keelan Taylor. Pero sayang, kinatay siya ng anak ko. Alam mo ba kung bakit? Tumingin si Keelan Taylor kay Bobby Aguilar at sinabing. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar, ngunit hindi ito tumugon. Ngumisi si Keelan Taylor, dahil sinubukan niyang umarteng superior at tinanggihan ang imbitasyon ng pamilya ko. Kaya pinatay ko siya. Agad na nakaramdam ng matinding lamig si Bobby Aguilar. Ang Keelan Taylor na ito ay hindi pangkaraniwang nangingibabaw. Sana magtrabaho siya para sa pamilya ko. Ngunit palagi niyang sinisikap na maging isang taong maaaring umupo sa par sa akin. Hindi ba nakakatawa? Tumingin si Keelan Taylor kay Bobby Aguilar at nagtanong. Kahit mataas ang talent niya, what of it? Siya ay walang iba kundi isang martial artist. Ang pagtatrabaho para sa aking pamilya ay isang pagpapala na nilinang niya sa loob ng 8 buhay. Tulad mo ngayon, ordinaryong tao lang, gustong maging manugang ng pamilya Taylor, hindi ba katawa-tawa? Sa mga taong katulad mo, kahit malakas ang lakas, alipin ka lang na superior klase ng alipin. Kabanata 357. Matapos marinig ang mga salita ni Keelan Taylor, nawala kaagad ang kislap ng pag-asa na kaka-develop lang ni Bobby Aguilar. Ilang saglit pa ay naiinis na siya kay Keelan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang mga taong tulad mo ay laging gustong mas mataas sila, sabi ni Bobby, umiling-iling. Lahat ng mga pagkakaibang ito ng mataas-mababa, marangal masama ay ikaw ang gumawa. Buong buhay namin ay pinaghirapan namin, at sa iyong paningin, kami ang naging tampulan ng iyong mga biro. Ginoo. Yan, honestly, I think ang tumatawa dito ay ikaw. Tinatrato mo ang iba bilang mga alipin, ngunit hindi nangangahulugan na igagalang ka ng iba. Napatingin si Bobby kay Keelan nang hindi umiiwas ng tingin. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Keelan. Matigas ang ulo hanggang sa kaibuturan. Malamig na sabi ni Keelan. Nasusuklam ako sa iyong nakikitang espiritu ng paglaban. Malamig na tugon ni Bobby, at ako ay kasuklam-suklam din sa iyong matayog na hangin. Nabigo ang kanilang negosasyon. Ito ang ikalawang round ng negosasyon ni Bobby kay Keelan, at hindi pa rin sila nagtagumpay. Ang kanilang mga paniniwala ay ganap na magkasalungat. Hindi alintana kung gaano karaming beses sila nag-usap, ang contradiction ay lalalim lamang. Para sa isang salungatan ng sukat na ito ay malulutas lamang sa pagkawala ng isang panig. Malamig na wika ni Keelan, gusto ko sanang ibigay sa iyo ang North Province Island. Parang hindi na kailangan ngayon. Napangiti si Bobby, Mr. Yan, gaya ng sinabi mo kay Ivan Dillon, kailangan ko ba talagang iregalo mo sa akin? Bravo! Bravo! Tawa ng tawa si Keelan. Bobby, tingnan natin kung hanggang kailan ka mananatiling matigas ang ulo. Hindi sumagot si Bobby. Napagtanto niyang walang kabuluhan ang pakikipagtalo kay Keelan. Ang eroplano ay mabilis na tumawid sa kalangitan, sa lalong madaling panahon ay lumapag sa estate ng pamilya Taylor. Pagkababa ng eroplano, napanatili ni Keelan ang kanyang malungkot na ekspresyon.
Nagmamadaling lumapit si Emily Taylor, nagtanong, Bobby, okay na ba ang lahat? Nakangiting tugon ni Bobby, huwag kang mag-alala, nagkaroon kami ni Mr. Yan ng magandang palitan. Nang marinig ito, muling bumantong hininga si Killen. Papa, kung wala kang kailangan, patawarin ko ang sarili ko. Sabi ni Killen na masama pa rin ang loob. Sandali, sumenya si Mike Taylor. Killen, sumama ka sa akin, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Hindi naman kayang suwe ni Killen si Mike kaya sinundan niya ito sa taas. Sa pag-aaral, nandoon lang sina Mike at Killen. Dad, ano pong kailangan nyo? Tanong ni Killen na nakaupo sa tapat ni Mike. Malamig na sagot ni Mike, Killen, alam ko ang lahat tungkol sa pakikitungo mo sa pamilya Blair. Killen seemed nonchalant, replying, anong problema? Ang alyansa sa pagitan ng mga Taylor at ng Blair ay isang makapangyarihan. Bumantong hininga si Mike. Hindi kita pinatawag dito para sa argumento, Killen pero gusto lang kitang tanungin. Ipinipilit mo ba si Emily na pakasalan si Dexter Blair? Natigilan si Killen, Dad, bakit mo ba ito naitanong bigla? Dahan-daang tumayo si Mike, nakatalikod siya kay Killen. Malapit na akong matapos ng buhay ko, Killen. Alam ko na kapag pumanaw na ako, haharapin ng pamilya Taylor ang mahihirap na panahon. Ayokong makitang magkawatak-watak ang pamilya Taylor. Itay, kung ipapasa mo sa akin ang mga renda ng pamilya Taylor, bakit ito magwawala? Protesta ni Killen, medyo nabalisa. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang pamilya Taylor ay uunlad lamang. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinipilit mong ayusin ang kasal ni Emily sa bottom rung bumpkin na iyon, Bobby. Sa anong aspeto mas mababa si Dexter Blair kay Bobby? Kung hindi mo kayang lunukan ang pagtanggap kay Dexter Blair, maraming matagumpay na binata sa capital city na mas magandang prospect kaysa kay Bobby. Ang mga salita ni Killen ay mapusok. Parang matagal na niyang hawak ang mga sentimiento na ito. Natahimik sandali si Mike. Humarap siya kay Killen, sabi sa matigas na boses, Killen, huwag mong maliitin ang mababang uri. Ang tatay mo rin, minsang lumabas dito. Regarding Bobby Aguilar and Dexter Blair, hindi kayo nagkakamali. Ngunit hindi mo napansin ang isang bagay na kritikal, ang pagpili ni Emily. Gusto ni Emily si Bobby. Bakit mo siya pipilitin na pakasalan si Dexter? Ngumuso si Killen, ano ang alam ng isang batang babae tungkol sa gusto o hindi gusto? Magkano ang halaga ng like? Si Killen, na lumaki sa isang aristokratikong pamilya, ay nakondisyon ng isang doktrina ng makatuwirang pansariling interes. Sa kanyang pananaw, lahat ng bagay sa mundo ay dapat gumawa ng paraan para sa kapakinabangan maging ang mga kaibigan at pamilya. Killen, may kailangan akong sabihin sa iyo, sabi ni Father Yan, biglang naging seryoso ang tono nito. Minsan sinabi ng isang mahusay na personalidad na ang pamilya Taylor ay tatagal lamang ng 50 taon. Ang taong ito ay minarkahan ang ika-47. Naiinis na tumawa si Killen, Tay, naniniwala ka ba talaga sa mga bagay na ito? Hindi pinansin ni Mike ang sinabi ni Killen at nagpatuloy, sinabi rin niya na si Bobby Aguilar lang ang makakapagligtas sa pamilya Taylor. Kung hindi, ang pamilya Taylor ay magsisimulang lumala sa kanilang ika-50 taon at mapapaharap pa nga sa pagkalipol. Ang lalaking binanggit niya ay ang ama ni Bobby Aguilar. Dahil utang sa kanya ang lahat ng kayamanan ng pamilya Taylor, pinaniwalaan ni Mike ang bawat salitang sinabi niya. Gayunpaman, si Killen ay hindi si Dwayne Taylor at piniling baliwalain ang mga salita ni Mike. Ang aking kapalaran ay nasa aking mga kamay, hindi yaong sa langit. Ngumisi si Killen. At tungkol sa mga kalokohang big shot na sinabi mo, walang halaga ang mga iyon sa paningin ko. Dad, kung wala nang iba, aalis na ako. Inayos ni Killen ang sarili at tumalikod na para umalis sa study. Pagkaalis pa lang niya ay bumantong hininga si Mike. Mukhang nakatadhana na ang kapahamakan ng pamilya Taylor, bulong niya sa ilalim ng kanyang hininga. Nang sumunod na araw, dumating ang balita mula sa North Province Island. Para sa iba't ibang dahilan, nagpasya ang North Province Island na pansamantalang isara ang mga pinto nito para sa muling pagsasaayos, na epektibo kaagad.
Hindi tiyak ang petsa ng muling pagbubukas. Ang dahilan sa likod ng pagsasara ay nakakagulat. Sa pagtingin sa paligid, may daan-daang mga paglabag na natagpuan sa loob ng North Province Island. Nang makita niya ang balita ay napangisi si Bobby. Pinipilit nga ni Killen si Ivan Dillon na kusang loob na ibigay ang North Province Island. Ang mga tinatawag na big shots, na ito ay tunay na nakakatuwa, hindi lamang ninakawan ng mga tao ang kanilang mga ari-arian kundi pati na rin ang pag-asa ng pasasalamat. Pangungot siya ni Bobby. Sa katunayan, makalipas ang 2 araw, dumating ang isang anunsyo. Ang North Province Island ay opisyal na kinuha ng mga Taylor, na muling magbukas sa lalong madaling panahon. Ipagpapatuloy ni Ivan Dillon ang pamamahala sa isla bilang General Manager. Ibig sabihin, nagpunta si Ivan Dillon mula sa pagiging boss tungo sa pagiging subordinate ni Killen. Noong araw na iyon, naglalaro ng chess si Bobby kasama si Mike Taylor gaya ng dati. Nang makita ang kadiliman na kumakalat sa pagitan ng mga kunot sa noo ni Mike, naramdaman ni Bobby ang pagtaas ng pagkabalisa. Si Mike ay mukhang mahina. Kung hindi dahil sa tulong ng droga, baka mawalan pa siya ng lakas para tumayo. Nang matapos ang larong chess, ibinaba ni Mike ang kanyang pyesa. Tumayo siya at sinabing, "Bobby, sumama ka sa akin. Dadalhin kita kung saan." "Ano?" Nagulat si Bobby at nagtanong, "Saan pupunta?" Malumanay na tugon ni Mike, "Huwag ka nang magtanong, sumama ka na lang." Kabanata 358. Sumunod si Bobby Aguilar sa likod ni Mike Taylor, naglalakad palabas ng villa. Pagkatapos noon, sumakay sila sa isang kotse at dahan-daang nagmaneho patungo sa isang medyo walang tao na bahay sa di kalayuan. Halos kalahating oras ang biyahe ng sasakyan bago ito tuluyang nakarating sa harapan ng bahay na ito. Hindi kalakihan ang bahay, pero mabigat itong binabantayan. Sa entrance pa lang, may 3 grandmaster na naghihintay. Guro. Nang makita si Mike Taylor, ang 2 grandmaster ay mabilis na yumuko at sumaludo. Ikinaway ni Mike Taylor ang kanyang kamay, na inakay si Bobby Aguilar sa pintuan. Ang pinto, na pinatibay ng isang espesyal na material, ay pinatatakbo sa pamamagitan ng pagkilala sa mukha. Habang papalapit si Mike Taylor, dahan-daang bumukas ang pinto. Pagkatapos, isang malakas na aroma ng mga halamang panggamot ang agad na sinalakay ang kanilang mga butas ng ilong. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, nakaramdam kaagad ng sigla at refresh. Pagtingin sa paligid, ang bahay ay puno ng mga bote ng gamot. Ano ang lahat ng ito? Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapasigaw habang nakatingin sa buong bodega na puno ng mga halamang gamot. Mahinahong sumagot si Mike Taylor, "Ito ang aking mga koleksyon sa mga nakaraang taon." Koleksyon. Napalunok si Bobby Aguilar. Mayroong hindi bababa sa higit sa 100 halamang gamot sa silid na ito, at bawat isa ay hindi bababa sa 500 taong gulang. Kung ikukumpara sa bodega ni Mike Taylor, hindi mapangahas si Chaim Tate na tawagin ang kanyang sarili na hari ng medisina. "Gusto mo ba?" Sabi ni Mike Taylor, nasa likod niya ang mga kamay. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapabulalas, sino ba ang hindi magugustuhan? Sumulyap si Mike Taylor kay Bobby Aguilar at sinabing, "Bueno, narito ang ilang balita upang sirain ang iyong pag-asa ang pamilya Blair ay may higit pa." Sa madaling salita, si Dexter Blair ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga medikal na supply. Matagal nang naisip ni Bobby Aguilar na ang mga maharlikang pamilyang ito ay mayaman sa mapagkukunan, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kalaki ang pagkakaiba. Kahit na ang 500 taong gulang na mga halamang gamot ay hindi pinapansin, at ang 1,000 taong gulang na mga halamang gamot ay kinakain na parang carrot. Paano makakabawi ang isang ordinaryong tao para sa pagkakaibang ito? Kung balang araw ay matatalo mo si Dexter Blair, lahat ng mga halamang ito ay sa iyo, sabi ni Mike Taylor, ang kanyang boses ay mahinahon. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Bobby Aguilar. Pabirong sagot niya, "Talaga?" "Siyempre," sabi ni Mike Taylor. "Pero hindi ko sila maibibigay sa iyo ngayon. Ang lahat ng ito ay mga kayamanan. Kung papatayin ka ni Dexter Blair, hindi ba masasayang ang lahat?" Mike Taylor.
Bobby Aguilar. Nang makita ang ekspresyon ni Bobby Aguilar, casual na kumuha ng halamang gamot si Mike Taylor at iniabot sa kanya. Eto ang isa para sa iyo, kunin mo at umalis ka, kumaway si Mike Taylor. Tumikim si Bobby Aguilar, tinanggap ang damo, at yumuko para sabihing, "Salamat, Master Taylor, hindi ako magiging mahinhin." Lumabas silang dalawa sa bodega, at dahan-daw ang sumara ang malaking pinto ng bodega sa likuran nila. Sa mga sumunod na araw, hindi nakipaglaro ng chess si Mike Taylor kay Bobby Aguilar. Sa halip, siya ay nasa labas buong araw, mukhang medyo abala. Hanggang ngayong umaga. Si Mike Taylor ay meticulous na bihis, mukhang maliwanag at puno ng buhay, hindi sa anumang paraan nakahawig ng isang tao na nasa kanyang kamatayan. "Lolo, bakit ang sigla mo ngayon?" Tanong ni Emily Taylor na medyo nagulat sa itsura niya. Napangiti si Mike Taylor, "Inalive ko na lahat ng affairs ko ngayon, pupunta tayo sa West Shore Manor." Ang West Shore Manor ay isa pa sa mga ari-arian ni Mike Taylor. Ang manor ay itinayo sa isang bundok, at halos bakante. West Shore Manor. "Lolo, lilipat na ba tayo doon?" Tanong ni Emily. Ikinaway ni Mike Taylor ang kanyang kamay at misteryosong sinabi, "Gusto kong ipagdiwang ng maaga ang aking kaarawan." Tara na, nakaayos na ang lahat. Kanina pa umiikot ang balita tungkol sa pagdiriwang ng kaarawan ni Mike Taylor. Gayunpaman, tila hindi ito alam ni Emily Taylor. "Bobby Aguilar, dapat sumama ka rin sa akin," sumulyap si Mike Taylor kay Bobby Aguilar at sinabing. Tumango si Bobby Aguilar, "Okay." Sumakay silang tatlo sa kotse at nagtungo sa West Shore Manor. Nakaayos na ang lugar sa tuktok ng bundok, at maraming mararangyang sasakyan ang nakaparada sa paligid ng malaking entranceway ng manor. Ang mga host ay hindi pa dumarating, ngunit ang mga darating upang bumati ng maligayang kaarawan ay nagsimula ng bumuhos. Maagang dumating sina Riley Blair at Dexter Blair at matiyagang naghihintay. Sa panahong ito, sinubukan ng maraming bisita na makipag-network sa kanila, ngunit hindi sila pinansin ni Riley Blair. Ang tanging pakay nila ay si Mike Taylor. Habang naglalakbay, si Emily Taylor ay nakaharap kay Mike Taylor at nakangiting sinabing, "Lolo, mukhang kakaiba ka ngayon. Mukha kang mas bata ng 10 taon." Humagalpak ng tawa si Mike Taylor at sumagot, "Kung gayon ay magbibihis ako ng ganito araw-araw." Nang makita ang nakakaaliw na kalagayan ng dalawa, hindi alam ni Bobby Aguilar kung matatawa o iiyak. Dahil nakilala niya, sa kabila ni Mike Taylor na tinakpan ito ng mataas na espiritu, ang kanyang may sakit na kalusugan ay kitang-kita. Hindi nagtagal, dumating ang kotse sa West Shore Manor. Sa sandaling huminto ang sasakyan, isang pulutong ng mga tao ang nagsisiksikan sa paligid, naghihintay sa paglabas ni Mike Taylor. "Ano ba ang pinagtatawanan mo? Go open the door for Mike Taylor," tawag ni Riley Blair mula sa malayo, malamig na pinagmamasdan si Dexter Blair. Mabilis na tumango si Dexter Blair at tumakbo patungo sa sasakyan. Gamit ang kanyang inner strength, pinaalis niya ang mga tao sa harap ng kotse, pagkatapos ay personal niyang binuksan ang pinto para kay Mike Taylor. Ngunit sa pagbukas ng pinto, ang unang nakita ay hindi si Mike Taylor, kundi si Bobby Aguilar. Kabanata 359. Napakakulay ng mukha ni Dexter Blair. Tumitig muna siya sa kawalan, tapos puno ng galit ang mukha niya. Halos mabaliw ang buong mukha niya sa galit, at maging ang katawan niya ay bahagyang nanginginig. Nang makita ang eksenang ito, tila nagulat din ang mga tao sa paligid. Walang kamalay-malay silang napaatras, mukhang sabik na panuuri ng paglalahad ng kaguluhan. Nais ding malaman ng mga taong ito, kung anong uri ng ugali si Bobby Aguilar, isang hindi kilalang tao, kapag kaharap si Dexter Blair. "Salamat, Mr. Blair, sa personal na pagbukas ng pinto ng kotse para sa akin. Nagsumikap ka." Kalmadong bumaba ng sasakyan si Bobby Aguilar. Hindi lang iyon, tinapik pa niya ng kamay ang balikat ni Dexter Blair. "Ikaw." Naikuyom ni Dexter Blair ang kanyang kamao, halos madurog ito. Pero sa huli, nagpigil pa rin si Dexter Blair. Dahil alam niya na ang pagkawala ng kalmado sa harap ng napakaraming tao ay siya lang ang masisiraan ng mukha.
Huminga ng malalim si Dexter Blair at sinubukang magsalita ng mahinahon, kakabukas pa lang ng pinto. Walang anuman. Habang nag-uusap, bumaba ng kotse si Mike Taylor, tinulungan ni Emily Taylor. Hindi na pinansin ni Dexter Blair si Bobby Aguilar, mabilis at masigasig siyang sumigaw ng, "Lolo Taylor." Ngumiti si Mike Taylor at tumango, sinabing, "Dexter Blair, dumating ka rin. Kahit na may mahahalagang bagay, tiyak na pupunta ako sa kaarawan ni Lolo Taylor." Tumawa si Dexter Blair. Pagkatapos nito, sinubukan ni Dexter Blair na tulungan si Mike Taylor. Ngunit ikinaway ni Mike Taylor ang kanyang kamay at sinabing, "Pumunta ka at maupo ka." Medyo awkward ang pakiramdam ni Dexter Blair, ngunit nagngangalit pa rin siya at sinabing, "Nakuha ko na, Lolo Taylor." Ang pagdating ni Mike Taylor ay natural na nagtulak sa kapaligiran sa party sa isang rurok. Lumapit ang lahat para batiin si Mike Taylor. Sana ang kaligayahan ni Lolo Taylor ay kasing lawak ng East Sea, ang buhay hanggat ang Southern Mountain. Napakalakas ng katawan ni Lolo Taylor. Tiyak na magkakaroon siya ng mahabang buhay. Ang mga araw ni Lolo Taylor ay maliwanag, at ang kanyang kabataan ay kasing haba ng pine at crane. Sa pagmamasid sa poster ng lahat, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapabuntong hininga. Talagang mataas ang status ni Mike Taylor sa capital city. At ito lang ang capital city, kung titingnan mo ang buong bansa, sino ang nakakaalam kung gaano karaming puwersa ang mayroon ang pamilyang Taylor? Sige, umupo na ang lahat. Nag-wave ng kamay si Mike Taylor at sinabing. Nang bumagsak ang mga salita ni Mike Taylor, bumalik ang lahat sa kanilang mga upuan. Ang piging ay inilagay sa labas, at maraming mesa ang inilagay sa buong manor. Nasa mga mesa ang lahat ng uri ng mga delicacy mula sa lupa at dagat. Sumunod sina Bobby Aguilar at Emily Taylor kay Mike Taylor patungo sa mesa sa harapan. Si Dexter Blair, sa hindi kalayuan, ay nakamasid na may nakadikit ng ngipin at puno ng galit ang mukha. Walang silbi, hindi mo ba kayang tanggapin? Malamig na sinulyapan ni Riley Blair si Dexter Blair. Hindi napigilan ni Dexter Blair na sabihin, "Tay, hindi mo ba nakikita? Si Bobby Aguilar ay sumusunod kay Mike Taylor sa buong panahon. Kahit ako ay hindi nakakakuha ng ganoong klase ng pagtrato." Ngumuso si Riley Blair, "So what? Kaya, kailangan mong ilagay ang lahat ng iniisip mo sa iyong puso sa iyong mukha. Paano kita tinuruan nitong mga taon? Minsan kailangan mong magkaroon ng makapal na balat kapag nakikitungo sa mga tao, naiintindihan mo." Parang may ibig sabihin si Riley Blair sa mga salitang ito. Sa kabutihang palad, si Dexter Blair ay hindi tanga. Mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Riley Blair. Kaya, agad siyang naglakad patungo sa gilid ni Mike Taylor. Sa oras na ito, ang mesa ay puno na ng mga pinggan, at maraming tao ang lumapit upang magbigay ng mga regalo at toast. Si Dexter Blair, na may hawak na baso ng alak, ay mabilis na lumakad papunta sa gilid ni Mike Taylor. "Lolo Taylor, hinihiling ko sa iyo ang bawat sandali tulad ngayon, bawat taon tulad ng sandaling ito, ay toast kita." Magalang na sabi ni Dexter Blair. Natawa si Mike Taylor at sinabing, "Dexter Blair, hindi na maganda ang katawan ko, at hindi na ako makakainom. Hayaan mong uminom si Bobby Aguilar sa iyo." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Mike Taylor kay Bobby Aguilar sa kanyang tabi. Mukhang walang pakialam si Bobby Aguilar, kinuha niya ang wine glass at nakangiting sinabi, "Mr. Tenny Blair, please." Si Dexter Blair ay sasabog na sa galit, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ama at pilit na pinigilan ang kanyang galit. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak, umupo na lang si Dexter Blair sa tabi ni Mike Taylor. Sa sobrang kaginhawahan niya, walang sinabi si Mike Taylor tungkol dito. Hindi nagtagal, dumating si Keelan Taylor at ang kanyang entourage mula sa hindi kalayuan. Ang pagdating ni Keelan Taylor ay umakit ng hindi mabilang na mga tingin. Alam ng lahat na kapag nawala si Mike Taylor, si Keelan Taylor ang magiging bagong pinuno ng pamilya Taylor. Kaya, ang mga tao ay dumagsa kay Keelan na may hawak na mga baso ng alak, na nag-iiho sa kanya. Matapos ang isang round ng inuman, mabilis na nilapitan ni Keelan si Mike Taylor.
Sinulyapan niya si Bobby Aguilar at malamig na ngumuso, "Sino ang nagsabi sa iyo na maaari kang umupo dito? Inimbitahan ako ni Mike Taylor na maupo dito, anong problema?" Mahinahong sagot ni Bobby. Ngumuso si Killen at malamig na bumulong sa tenga ni Bobby, "Don't think you can do whatever you want just because my dad backs up you. Ang iyong mga araw ng pagmamataas ay bilang." Pagkasabi nun ay tumalikod na si Killen at naglakad palayo. Sa pagkakataong iyon, natanong ni Bobby ang isang gwapong binata. Ang binata ay tila nasa 20s, ngunit siya ay nagpakita ng isang kahanga-hanga at marangal na aura. Kahit sa malayo ay mahirap siyang pansinin. Tumingin si Bobby sa binata at bumulong, "Sino ang lalaking iyon?" "Dominic Taylor, anak ng tiyuhin ko," sagot ni Emily Taylor. "Siya si Dominic Taylor." Tumaas ang isang kilay ni Bobby, napukaw ang kanyang interes. Pagkatapos ng lahat, si Dominic Taylor ang nangungunang individual sa mga nakababatang henerasyon. Higit pa ang lakas niya kaysa kay Dexter Blair. Dominic. Nang makita si Dominic, mabilis na bumangon si Dexter Blair at binati siya. Ngumiti si Dominic Taylor at sumagot, "Dexter Blair, nandito ka rin." Sabi ni Dexter, "Siyempre, birthday ni Lolo Taylor, kaya kailangan kong pumunta. At saka, baka maging pamilya tayo balang araw." Tumawa si Dexter. Tumango si Dominic Taylor ngunit hindi na nagsalita pa. "Lolo, maligayang kaarawan," sabi ni Dominic kay Mike Taylor, yumuko. Tumango si Mike Taylor at ngumiti, "Dominic Taylor, halika at maupo ka." Lumapit si Dominic at umupo sa tabi ni Bobby Aguilar. Hindi siya umimik kay Bobby, ni hindi man lang niya ito sinulyapan. Hindi tulad ng iba pang mga aristokratikong alagad, si Dominic ay walang pagmamalabas na ugali. Gayunpaman, alam ng mga nakakakilala sa kanya na si Dominic ay walang awa at hindi gaanong mababa kay Killen Taylor. Sa malayo, si Riley Blair ay mukhang kalmado, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyon ni Mike Taylor. Parehong nakaupo sina Bobby Aguilar at Riley Blair sa mesa ni Mike Taylor, na hindi maiiwasang humantong sa ligaw na haka-haka. "Gusto mong hawakan ang magkabilang dulo ng kandila?" Mangarap pa. Dinurog ni Riley ang kanyang sigarilyo sa kanyang kamay. Then he scoffed, "Ngayon? Kailangan kitang pilitin na pumili. Hindi ako naniniwalang pipiliin mo si Bobby Aguilar kaysa sa anak ko sa harap ng maraming tao." Kasunod nito, kinuha ni Riley ang kanyang telepono at tumawag. "Come in, all of you," malamig na sabi ni Riley. Pagkababa ng tawag ay may pumasok na grupo ng mga reporter. Mabilis na nilapitan ng mga reporter si Mike Taylor at magalang na sinabi, "Mr. Taylor, hilingin sa iyo ang kaligayahan na kasing lawak ng Eastern Sea at mahabang buhay na kasing laki ng Southern Mountains." Bilang isang matandang Zorro, alam ni Mike Taylor na ang mga reporter ay sinadya ng isang tao. Pero hindi siya nagpanik at ngumiti bilang tugon, "Masyado kang mabait. Isa lang akong lantang matanda, hindi karapat-dapat sa presensya ng iyong istasyon ng telebisyon upang ipagdiwang ang aking kaarawan." Natawa ang reporter, "Ngunit isa kang kilalang negosyante sa capital city, at lubos kaming humahanga sa iyo." Sa puntong ito, huminto ang reporter, at mabilis na tinuon ng cameraman si Bobby Aguilar. "Ginoo Taylor, may mga tsismis na ang isang binata na nagngangalang Bobby Aguilar ay magiging manugang ng iyong pamilya. Ano ang iyong opinyon sa bagay na ito?" "Sa pagkakaalam namin, si Dexter Blair, ang young master ng pamilya Blair, ay parang hinahabol din ang apo mo. Kung papipiliin ka sa dalawang kabataang ito, sino ang pipiliin mo?" Mabilis na itinayo ng reporter ang pangunahing paksa. Kabanata 360. Ang mga salita ng reporter ay malinaw na inihanda noon pa man. Naturally, nakikita iyon ni Mike Taylor, at hindi niya namamalaya na sinulyapan si Riley Blair sa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, si Riley Blair ay nakatitig kay Mike Taylor, naghihintay ng kanyang sagot. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang nagbago ang kutis ni Riley. Ang mga mag-aaral ni Mike Taylor ay sumabog na may nakakatakot na aura. Dahil dito, pawis na pawis ang noo ni Riley. Nagmamadali niyang ibinaling ang ulo, hindi naglakas loob na tingnan sa mata si Mike Taylor.
Halos lahat ay interesado sa tanong na ito. Ilang sandali, hindi mabilang na mga tingin ang bumagsak kay Mike Taylor, naghihintay ng kanyang sagot. Maging si Bobby Aguilar ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Tumingin si Mike Taylor sa camera at walang malasakit na sinabi, "Gagawin ko ang pagkakataong ito para ipakilala siya sa lahat." Pagkasabi noon, tumingin si Mike Taylor kay Bobby Aguilar, at lumingon din sa kanya ang camera. Si Bobby Aguilar ay isa talaga sa mga magiging manugang na pinili ko para sa Taylor family. Mahinang sabi ni Mike Taylor. Nang marinig ito, lahat ay namangha. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa gulat. Mike Taylor. Talagang inamin ito. Si Bobby Aguilar ba ay talagang manugang ng pamilya Taylor? Sobrang pangit ng mukha ni Dexter Blair. Bagamat pilit niyang pinipigilan ang galit sa kanyang puso, galit pa rin ang makikita sa kanyang mukha. Tungkol kay Dexter Blair, isa rin siyang promising na binata na lubos kong iniisip. Iniba ni Mike Taylor ang usapan at nakangiting sabi. Ang kanyang hindi maliwanag na sagot ay nagdulot ng pagkalito sa mga tao. Ginoo. Taylor, paano ka pipili sa dalawang ito? Walang humpay na hinabol ng host. Humigop ng tubig si Mike Taylor at walang pakialam na sinabi, I am an open-minded person. Makikinig ako sa apo ko. Damn it. Nang marinig ang mga salita ni Mike Taylor, halos lahat ng tao sa pamilya Blair ay nagbago ng husto. Sino ang hindi nakakaalam na may gusto si Emily Taylor kay Bobby Aguilar? Hindi ba't hindi direktang pinili ng pahayag ni Mike Taylor si Bobby Aguilar? Nakahinga ng maluwag si Bobby Aguilar, na nakatayo. Bumakas sa mukha niya ang pasasalamat. Miss Taylor, ikaw. Sapat na ang itinanong mo. Gusto ng reporter na magpatuloy, ngunit pinutol siya ni Mike Taylor. Medyo nahiya ang reporter at napangiti na lang siya ng alanganin, kung ganoon, hindi na kita guguluhin pa. Binabati kita ng maligayang kaarawan muli. Matapos iwanan ang mga salitang ito, nagmamadaling umalis ang reporter. Huminga ng malalim si Riley Blair. Hindi niya inaasahan na hindi igagalang ni Mike Taylor ang pamilya Blair sa publiko. Ang matandang bastard na ito. Naikuyom ni Riley ang kanyang kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hangarin na pumatay. Pero maya-maya, bumitaw si Riley sa pagkakahawak niya. Alam niya sa kanyang puso na walang sinuman ang nang-ahas na magkaroon ng mamamatay tao na intensyon kay Mike Taylor. Ang pamilyang Miller sa Capital City noong araw ay isang pangunahing halimbawa. Sa sandaling ito, dumating si Killen Taylor mula sa malayo. Nang makita si Killen, naramdaman ni Riley na parang nakahawak siya ng isang lifeline. Dali-dali niyang hinayla si Killen sa tabi at sinabing, Mr. Yan, parang pinapahalagahan talaga ni Mike Taylor itong si Bobby Aguilar. Hindi naman masyadong sineryoso ni Killen. Ngumisi siya, so what? Hindi ba nag-iwan ng pagkakataon ng tatay ko para sa anak mo? Itinuring ba itong isang pagkakataon? Hindi maiwasang magtanong ni Riley. Ngumuso si Killen, kung hindi nag-iwan ng pagkakataon ng tatay ko para sa iyo, ang kapalaran ng pamilya Blair ay hindi naiiba sa pamilya Miller noon. Nang marinig ito, hindi sinasadyang nanginig si Riley, nanlamig ang kanyang likod. Sa napakalakas na palakpakan na umalangaw-ngaw sa manor, opisyal na nagsimula ang piging ng kaarawan. Paulit-ulit na itinaas ng mga tao ang kanilang mga baso at nag-ihaw sa isa't isa, na may ilan na paminsan-minsan ay lumalapit upang mag-alok ng kanilang mga kabutihan. Ang kapaligiran ay maayos at masaya. Pero hindi masyadong maganda ang mukha ni Bobby Aguilar. Maya't maya ay napapasulyap siya kay Mike Taylor, puno ng pag-aalala ang mga mata. Dahil, mas lumawak ang nakamamatay na aura sa noo ni Mike Taylor. Ang kanyang lifeline ay ganap na natatakpan ng itim na enerhiya, isang malinaw na indikasyon ng papalapit na katapusan ng buhay. Napansin ni Bobby Aguilar ang pagbabago sa ekspresyon ni Mike Taylor. Bagamat mukhang kalmado si Mike Taylor, talagang pinipilit niya ang kanyang sarili na panatilihin itong magkasama. Ubo. Sa puntong ito, biglang umubo si Mike Taylor. Agad na kumupas ang kanyang kutis. Nagmamadaling ipinatong ni Bobby ang kanyang kamay sa balikat ni Mike Taylor, nag-inject ng chi sa kanyang katawan.
Naramdaman ang init, tinapik ni Mike Taylor ang kamay ni Bobby, senyales na ayos lang siya. Nagpatuloy ang piging hanggang 3:00 ng hapon, nang sa wakas ay malapit na itong matapos. Ang mga bisita sa pinangyarihan ay nagsimulang mag-isa-isa. Tila hindi na nakayanan ni Mike Taylor. Tumingin siya kina Keelan at Emily at sinabing, pumunta kayong dalawa at tulungan akong makita ang mga bisita. Magpapahinga muna ako. Ginoo. Taylor, hayaan mo akong samahan ka. Nagboluntaryo si Bobby. Tumingin si Mike Taylor kay Bobby at tumango, ayos lang. Kaya naman, malumanay na inalalayan ni Bobby si Mike Taylor ng mahinang puwersa. Pagkatapos, dumiretso silang dalawa sa villa. Pagpasok nila sa villa, winagaway ni Mike Taylor ang kanyang kamay, senyales kay Bobby na isara ang pinto. Pagkasara pa lang ng pinto, hindi na nakahawak si Mike Taylor. Bumagsak siya sa lupa na may kulog, at ang kanyang mukha ay agad na naging haggard. Ginoo. Taylor. Nagbago ang mukha ni Bobby nang mabilis niyang tinulungan si Mike Taylor at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Mahina na ikinaway ni Mike Taylor ang kanyang kamay at sinabing may matinding pagsisikap, ako. Natatakot akong hindi ako aabot. Bobby, kailangan mong alagaan si Emily pagkatapos kong mawala. Siya ang pinaka-inaalala ko. Itinikom ni Bobby ang kanyang mga ngipin, iniunat ang kanyang palad, at tinakpan ang noo ni Mike Taylor, sinusubukang pilitin na pahabain ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, nabigo siya sa mga kasanayang medikal ni Bobby sa sandaling ito, at kahit anong pagsisikap niya, walang epekto. Habang pinapanood niya ang lakas ng buhay ni Mike Taylor na hamina, natakot si Bobby na hindi mabubuhay si Mike Taylor ng higit sa 3 araw sa ganitong bilis. Tinulungan ni Bobby si Mike Taylor sa kama at umupo sa gilid, sabik na naghahanap sa pamana para sa isang solusyon sa pagpapahaba ng buhay. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Keelan Taylor at ang iba pa. Nang makita si Mike Taylor na nakahiga sa kama, nanliit ang mga mata ni Keelan, at sumigaw siya, Bobby, anong ginawa mo sa tatay ko? Nagulat si Bobby at mabilis na nagpaliwanag, hindi, ang kalusugan ni Mike Taylor ay humihina, at sinusubukan kong iligtas siya. Kalokohan. Ngumisi si Keelan. Mabuti naman ang tatay ko kanina lang. Paano siya biglang naging mahina? Tingin ko sinusubukan mong saktan ang tatay ko. Kasuklam-suklam at walang hiyang tao. Nang marinig ito, napagtanto ni Bobby kung ano ang nangyayari. Sinadya ni Keelan na i-frame siya. Lolo. Nang makita ang eksenang ito, sumugod si Emily sa tabi ni Mike Taylor. Lolo, ano? Anong nangyari sa iyo? Puno ng pagkabalisa at takot ang boses ni Emily, at tila nalilito siya sa gagawin. Malamig na sabi ni Keelan, Emily, ito ba ang lalaking gusto mo? Isang taong may malisyosong intensyon.